Hello everyone! At dahil nga napakainit ng summer ngayon dito sa Canada is nag-decide kaming gumawa ng mag-DIY tayo ng above ground na pool. First time namin gawin to at sasamahan nyo kami and hopefully magiging successful tayo. Ang ilalagay nga pala naming pool is yung above ground na 12 by 18 ng best way na hindi na kailangang tatanggalin during winter. Okay, so ang una namin ginawa is kailangan nating lilinisin yung base na paglalagyan ng ating pool. So it should be level at then umorder din kami ng 1.5 yard na sand para magiging ipapatong namin doon sa lupa at saka tinanggal namin yung mga bato-bato just to make sure na hindi mabubutas yung ating pool. After nating makompact at mailagay yung sand at ma-leveled lahat is nag-spray tayo ng tubig dun sa ibabaw ng sand just to make sure na makompact siya lahat. So ito na nga, dumating na nga yung in-order nating above ground pool. So ang size niya is 12 by 18 best way and then galvanized steel. So may winter dito sa Canada, so hindi na namin to kailangang tanggalin during winter. I-winterize na lang natin siya and then tatabunan siya during those winter times. Ang masasabi ko lang is nakaka-intimidate talagang mag-install nito kasi napakarami niyang parts. At saka kung wala kang experience, so siguro kailangan mo ng katulong na isa. Yung husband ko is medyo marunong siya sa ganito, so okay lang. Pero pinanood pa rin namin yung video na makikita mo sa YouTube kung paano siya ma-install na wala kang ma-skip na instructions. Side note lang, so make sure guys na leveled lahat ang inyong measurements sa base niya kasi kung hindi, pag nilagay nyo yung top part ng metal na yung pinaka-cover na nasa ibabaw is pag hindi level yung pagkakalagay nyo is hindi magmamatch yung mga butas ng screw. So medyo doon kami nahirapan. So we had to adjust along the way kasi kung hindi namin maipasok yung sa screw noong mga caps niya tsaka yung mga metal niya na nasa ibabaw. So yun lang naman. Tapos i-drill. And then after that, meron siyang cup na parang ganito. Ma-tedious siyang gawin pero sundin mo lang yung instruction. So ayan na, natapos na natin. Ang next natin ilalagay is ayusin natin ang gusot sa pamamagitan ng paglalagay ng konting tubig and then doon natin paplansyahin ng maayos para magiging smooth. And then pag nasa level na ng sump or ng skimmer yung water, is ilalagay na natin yung kanyang pump, skimmer, and everything na kasama dun sa package. And then ayan na, it took us 12 hours para mapuno yung pool sa level na kailangan dun sa instruction. And then, ang next naman namin gagawin is yung para ma-up to code tayo is lalagyan natin ng fence-in na deck. Mastos nga pala kami ng extra solar heating para sa heating ng water ng pool kasi napakalamig ng tubig at saka extra pump para ma-pump yung water out and then balik dun sa return ng pool na. Ang ginagamit kong chemicals for treatment is HTH to sanitize and then once per week sinashock ko yan siya and saka algae prevention para to make sure na clear yung ating water all the time. Kasama din dun sa pump or filter instructions is kung paano mag-backwash. So ginagawa namin siya mga 2 times a week. So ayan na nga, natapos na yung ating pool at ang total na nagastos namin sa pool lang, hindi kasama yung deck, is 2,924. Tatapusin lang namin yung deck and papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan. Thank you for watching. Please subscribe.